Okay, so polite honorific form. So ito po yung pangalawang form, no? So pag sinabing honorific, so ito yung pinakamagalang na form. So ibig sabihin, ginagamit to kapag ang kausap natin is yung pinaka mataas sa company natin, or ibig sabihin yung mga mas mataas yung kumbaga yung tinatawag nating mga boss, mga office staff. So ito yung mga ginagamit na form. So honorific. So pang matatanda. Ayan. So paggalang, pinakamagalang. So mayroon siyang dalawang uri. Yung una, yung tinatawag nating polite honorific form. Ayan. So same pa rin ang ating pong titignan dito. So titignan natin dito is yung last letter. So last letter of verb and adjective. So titignan natin yung last letter ng verb and adjective stem. So ang katumbas nito sa word na English is yung tinatawag natin na please. So kapag consonant, yung last letter ng ating verb and adjective, so ginagamit natin is si, useo. Okay, so lagyan natin ng example. For example guys, yung ating pong verb is si, okay, so lalakihan ko lang po. Sakto lang pala. So si ikda. So ikda means to read. So magbasa. So ngayon gagawin natin siyang polite honorific form. So gagawin natin siyang please read. So first step, tatanggalin natin yung kanyang da. So yung tinatawag nating dictionary form. So tatanggalin natin yan. So pagdating kasi sa exam guys, hindi nyo na makikita na yung mga verb natin and adjective is nasa dictionary form. So lahat ng da mawawala. So may iwan na lang yung ating pong tinatawag na verb or adjective stem plus yung mga conjugation. Okay, so yun po yung dapat yung tandaan. Kaya lagi kong ina-advise sa mga student ko, kapag magre-review na kayo ng mga verb, lalo na ng mga verb and adjective, sanayin nyo na yung sarili nyo na tanggalin nyo na yung da. Kasi ang mindset natin yan, bakit natin tinatanggal yung da? Kasi pagdating sa exam, hindi mo na makikita yung da. Makikita mo na lang yung mga stem. Katulad nito, yung ating pong word na ik. So yan na lang yung matitira kasi. Tapos mapapalitan na siya ng mga different ending. So kaya yung naging mindset ko na nasa exam ako, so yung mga verb stem na lang ang kinakabisado ko para magpalit-palit man siya ng dulo or ng ending, alam ko na ang ibig sabihin ng verb stem na to, for example, yung ik is basa or read. So kahit ano man yung maging ending niya, so dahil hindi pa naman tayo ganun kagaling sa grammar noon, so yung grammar kasi guys, mahirap yan aralin ng ilang buwan lang. Kailangan mga taon yan bago mo ma-master. Yan. So, depende pa rin yan sa'yo kung gaano ka kabilis matututo. Pero dahil ako noon, so ginawan ko na lang ng diskarte talaga. Diniskartehan ko na lang. So, ang nasa isip ko noon, kahit magbago-bago ending nito, syempre mahirapan ako eh. Hindi ko pa alam yung mga conjugation noon eh. So, ang nasa isip ko na lang, basta kabisado ko yung word nito, yung pinaka-base word niya o yung verb stem niya. So, example, ikbasa. So, ibig sabihin, basa to. Kahit ano pa yung maging ending niya, basta basa to. Kumaga, maiintindihan ko pa rin yung sentence. So, so ang pinag-uusapan pa rin doon is yung pagbasa. Ayan. So, ganun po guys yung pwede yung maging diskarte. Okay? So, apply natin to. Pero maganda pa rin yung kahit papano, may knowledge ka sa grammar kasi mas makakatulong pa rin yun. So, nangyari lang sa akin yun kasi yung training center na pinasukan ko noon, hindi kami naturuan ng grammar. Kaya sariling sikap ako nun, sariling diskarte. Pero sa inyo, ayokong danasin nyo yung dinanas ko na kulang-kulang na pagtuturo. Kaya tinuturo ko sa inyo lahat ng nalalaman ko para hindi kayo mahirapan sa exam. Okay, so gawin natin siyang polite honorific. So, ik plus, dahil consonant yung ending natin, so gamitin natin si useyo. Okay, so dito, wala tayong vowel contraction, no? So pagsasamahin na lang natin siya. So magiging il guseo. Ayan. So il guseo so means please read. Ayan. So magalang na pagsasabi ng please. Ayan. So dictionary form ikta so naging il guseo. Ayan. So please read. Okay, so lagyan natin ng example sa sentence.
Ayan, okay. So, pakibasa nga po nito, Ma'am Ana. Hegul ilguseyo. Okay, so Chegul Ilguseo. Okay, so breakdown natin yung mga ginamit kong vocabs. So, yung vocabs na ginamit natin dito is yung check. So, check means book. Ayan. Tapos yung ating particles dito na si ul. So, yung ul, ito yung tinatawag natin na object particle. So, pag sinabing object particle, so siya yung nag-i-indicate na yung dinikitan niya na word, yun yung object ng ating sentence. Kaya siya tinawag na object particle. Okay, so kung itatranslate natin siya, Ma'am Ana, paano po siya? Please read the book. Okay, so very good. So please read the book. Ayan. So pakibasa po yung libro. Ayan. So ilguseo. So please read. Ayan. So yan po yung ating pong polite honorific using consonant ending na useo. Okay, so kapag naman po yung ating verb or adjective is nagtatapos sa ating pong vowel ending, so ang ginagamit naman natin is si seyo. Okay, so lagyan natin ng example. Yung verb natin is si kada. Kada means to go. So gagawin natin siyang please go. So first step, tatanggalin ulit natin yung word na da. So nung tinanggal natin si da, so naiwan yung ating verb stem na si ka. Yan. So dahil vowel ending siya, so gagamitin natin si seyo. Okay, so pagsamahin natin sa magiging kaseo. So ibig sabihin niya is please go. Okay, so siya, yan na po yung kanyang magiging final word. So kada dictionary form, so polite honorific form, kaseo. Okay, so gamitin natin siya in a sentence. Ayan. Okay, so pakibasa nga po nito, Sir Alvin, okay lang sa'yo? Di ka busy? Sige lang, sir. Sige po, pakibasa. Yupi kasi, oh. Ayan. So, yope kaseo. Okay, so ginamit natin na yung ating pong kinonjugate na si kaseo. So, ibig sabihin, please go. Okay, so breakdown natin yung ating pong mga vocabs na ginamit. So, yung ating pong yok, so means side. Then yung ating pong so yung ito yung tinatawag naman nating place particle. Ayan, so place particle, so ibig sabihin, so ito naman tong particle na to is ina-attach to sa mga word na nag-describe ng location para ma-distinguish natin na place yung ating pong pinag-uusapan. Okay, so place particle. Okay, so kung itatranslate po natin siya, so Alvin, paano po ito? Please go side. Okay, so Or please go go this side. so please go in the side. Ayan. So, pinapakiusapan mo siya na pumunta dun sa gilid. So, yope kaseo. Ayan. So, please go. Ayan. So, yan po yung ating pong polite honorific form na useo and seo. Okay. So, may tanong po ba? So, kung may tanong, pwede po magtanong ha, bago tayo mag-move dun sa next topic natin. Okay. So, may tanong po ba? Okay. So, kung wala pong tanong, so, paki-screenshot na po. Excuse me po. Okay, so pakisabi na lang po, paki-chat na lang kung okay na. Kung na-screenshot na po natin.
Yan, so sina Ma'am Kayla, Ma'am Shell, okay na po ba? Opo, sir. Okay. So pag may tanong, wag mahihiya, tanong lang ng tanong. Okay, so i-clear ko na po. Okay, so next naman, so doon naman tayo. So honorific form din siya. Yan. So honorific form din, kaya lang formal form naman. Yan. So makikita nyo, magkaiba yung ending. So formal, honorific form. Yan. So ito naman, mas madalas siyang ginagamit sa declarative sentence. Yan. So mas madalas siyang ginagamit sa declarative sentence. So Sir, magsasalaysay tayo. Sige po. wait lang po. Sa exam ba, anong mas gamit? Yung mga NIDA or yung Jusoyo? Yung parang OYO. Di ba may polite tsaka merong formal? Lahat po ma'am gamit. Gamit na dun. Lahat po ng dinidiscuss kong form, lahat po yung lalabas sa exam. Kaya po tinuturo natin. So lahat yan ma'am lalabas sa exam. Kasi baka akala ko pang formal lang yung maglalabas. Hindi. Hindi So pala. ang exam kasi natin guys is formal type ng exam. Kumbaga magagalang. Kaya ang makikita nyo doon is yung mga nakanida, nakayo. Yan. So yun yung mga ending. Yan. So lahat to ma'am lalabas sa exam. So yung nakikita mo, di ba, nagkatulad ngayon, di ba, nagtatry ka ng Magic. So nakikita mo yung mga form doon, di ba? May iyo, Opo. may nida, ayan. So ganun din pagdating sa actual exam. O sa lahat graph, wala man ng picture. Kailangan Ah, talaga alam mo yung bawat oo, ano. oo. So yung may picture kasi ma'am, one item or two item lang yun eh. So depende pa sa mapupunta sa yung set. Ayan, so, Bakit hindi ba po? opo, ganun po yan. Iba-iba yung set. So may mga pagkakataon. So, syempre, di ba, tabi-tabi kayo. Tig-iisa kayo ng, para kayong call center niya, di ba? Tig-iisa kayo ng cubicle niyan eh. Pagdating sa exam, tig-iisa kayo ng monitor, ng headset. So, kumbaga, tig-iisa kayong computer. So, syempre, natatanaw mo yung sa harap mo, nakikita mo yung magkabilang gilid mo. So, napakagaling po kasing gumawa ng exam ng Korea. So, kahit sa paper-based, ganun din eh. So, yung set ng exam sa'yo, ma'am, is magkaiba ng set ng exam sa harap mo at sa magkabilang gilid mo. Ibig sabihin Hmm. nun, for example, yung number 1 sa'yo, hindi kayo magkakatulad. Magkakaiba. So, may mga set na ang nauuna, puro paragraph, may mga ganon. May mga set naman na may picture, meron namang set ng question na wala talagang picture. Kumbaga Bro. totally puro graph, paragraph, fill in the blanks ganon. So depende sa matatapat sa inyong set ng exam. Ayan. Nako. Ayan. Ayan. So ibig sabihin guys, so kailangan talaga nating aralin. So seryosohin natin. Ayan. So hindi biro ang exam guys. Kasi kung madali ang exam, marami sanang nakakaalis o maraming nakakapasa. Ayan. So last time kasi so bibigyan ko na kayo ng na mahirap talaga exam So meron akong isang student na nakapasa sa room nila. So sa room 1 daw, sabihin na natin 45 daw silang nag-exam. 45 tatlo lang silang nakapasa. Grabe pala sir. Ganun pala. Oo, ganun kahirap. Ayan. Kaya galingan nyo. Yan. So sabi nga nila, sir, ang hirap ng exam kapag hindi ka talaga nag-aral. Totoo yun. Mahirap talaga pag hindi ka nag-aral. Pero syempre, nag-aaral naman kayo. So, alam nyo sa sarili nyo na kaya nyong ipasa ang exam. So, tiyagain nyo lang talaga. Yan. So, Sir, ano po malaki palang na. balita kay Sir Kim? Kay Sir Kim, wala, di ko siya natatanong Pero ang nakita ko lang sa Facebook niya, parang namatayan yata sila. Kaya hindi ko na masyadong inaano Parang nagdadalamhati yata siya. Okay. Oo. Pero waiting na lang siya ng employer Ayan. Sa shipbuilding kasi siya O, hindi pa siya nag-update sa akin. Pero sabi niya, waiting daw siya ng employer.
Parang hindi pa yata siya nagpapasa ng medical, eh, yun ang pagkakabanggit niya sa akin. Ayan, okay. So, dito na tayo, ha. Okay, so more on declarative sentence siya na magalang. Kumbaga, nagsasalaysay ka sa magalang na pamamaraan. Okay, so ganun ulit, no? So, pag yung verb stem natin is pag nag-end sa vowel, so ang ginagamit natin is si chimnida. Okay, so for example, ayan. So, yung ating pong verb is si karuchida. So, karuchida means to teach. Yan. So, ngayon, gagawin natin siyang formal honorific form. So, first step, so tanggalin ulit natin si da. So, nung tinanggal natin si da, so naiwan po si karuchi. So, vowel ending siya, no? So, kaya ang gagamitin natin is si shimnida. Excuse me po. Yan. So, combine natin siya ngayon sa magiging karuchi shimnida. So, karuchi shimnida, so means teach or teaches. Ayan. So, nagsasalaysay ka sa magalang na pagsasalaysay. Ayan. Okay, so lahat to guys, present tense pa lang po ito. Wala pa tayo sa past tense. Ayan. So, after nito, so doon tayo magpa-past tense. Okay, so yan po, no? So, gamitin po natin yan in a sentence. So, ito po ulit yung kanyang dictionary form. So, karuchida. So, ito po yung kanyang formal honorific form, karuchi shimnida. Ayan. Okay. So, pakibasa nga po nito, Ma'am Shell. Ma'am Shell, kaya mag-participate? Kaya po kapag open mic? Opo. O, sige po, patry po. 선생님, 선생님, Mm. 선생님이 한국 말을 Sige po, tuloy lang. 가르치습니다. Shimnida. Okay, very good. Okay, so ayusin ko lang guys, ha. So, may mali akong particle na naisulat. Okay, so clear ko lang. Ayan. Okay, so ito po yung ating pong sample sentence. So, 선생님 keso hanggung marul karochi shimnida. Okay, so yung ating pong verb is si karochi shimnida. So, teach or teaches. Okay, so breakdown natin yung mga ginamit kong vocabs. So, 선생님. And 선생님 means teacher. Yan. Then yung ating pong hanggungmal. So, means Korean language. Then yung ating pong yung keso. So, yung keso guys, ito po yung tinatawag nating subject particle. So, subject particle na pang honorific lamang. So, subject particle siya na for only honorific. Yan. So, subject particle siya na pang honorific lang. Tapos yung ul, so yung diniscuss natin kanina, siya po yung tinatawag nating object particle. Okay, so kung itatranslate natin siya guys, so pwede nyong unahin yung subject, tapos tatalon agad kayo sa verb, tapos object. So ganun kasi tayo nasanay, di ba? Nasanay kasi tayo sa English format natin, o English structure na
subject, verb, subject, verb, object, ganyan tayo eh. SBO. So, nasanay tayo sa ganyan. So, sa Korea kasi, sa kanila baligtad. So, subject, object, verb. Ayan. Kaya kung hindi ka sanay, malilito ka. So, ganun yung gawin niya. Pero kung lagi ko sinasabi, mas maganda, hanapin niyo yung verb muna. Katulad nito, so karochi shimnida, so means teach. O sa Tagalog, magturo. Tapos yung hanggongmal, so Korean language. So nagturo ng Korean language ang teacher. So ganun. So kung i-ano natin siya ng English, so the teacher, so subject, tapos talon ka agad sa verb. So the teacher teaches Korean language. Yan. So ganun po sa pagta-translate. So pwedeng likod, papuntang harap, or pwede namang subject, tapos verb, tapos object. Yan. So kahit saan po dyan, kung saan kayo komportable. Okay, so the teacher teaches Korean language. So teaches, yung ating pong karochi shimnida. Ayan. Okay, so next po. So kapag ang verb naman natin is nagtatapos sa consonant, so ang gagamitin naman natin is si o shimnida. Okay, so for example, yung verb natin is si, mokta means to eat. So first step, so tanggalin po ulit natin si da. So naiwan po yung ating pong verb stem na si mok. So dahil si mok is consonant ending, so gagamitin natin is si o shimnida. So combine natin, so magiging so mogu shimnida. So ibig sabihin nito, so eat or eats. Yan. So present tense, formal, honorific form. So ito po yung kanyang dictionary form, mokda. So ginawa natin siyang formal honorific form, naging mugu shimnida. Okay, so ngayon gamitin natin siya in a sentence. Ayan. Okay, so pakibasa nga po nito, ma'am. Ma'am Kayla, kaya? Try natin magbasa. Sige po. Sige po. Kahit mabagal, okay lang. Almoni keso, kimjerul, moko shimnida. Okay, so okay ka na magbasa, ma'am. Mabilis na. Okay, so siguro araw-araw ka nagpa-practice, no? Vocabs lang sir, medyo hirap pa. Yung yung So, ganyan, pag tanggal. so paggaganyan ako. So sa umpisa mahirap talaga yan. Pero practice lang. So ngayon okay ka na. Dati hindi ka pa ganyan kabilis magbasa eh. So tiyaga lang talaga. So lahat ng bagay guys sa umpisa mahirap. Yan. So kung nanood kayo ng movie na Rewind, sabi doon na wala daw rewind sa buhay. So ganun din sa success, no? Kung sa success, walang shortcut. Lahat dadaan ka sa sa struggle. Yeah, so wala namang kayong kilalang naging successful na easy agad, no? Ayan, so yung PCSO nga nagkakamali pa sa editing eh. Ayan. Okay, so naging trending kasi yun. Okay, so yan sabi dito, so halmoni keso kimchi roll mugus shimnida. So breakdown natin yung mga ginamit kong vocabs. So yung ating pong halmoni. So halmoni means grandmother, lola. Yan. Tapos po yung ating pong kimchi. So alam niyo na yan. So yung kimchi natin. Yung kinakain doon. Ayan. Then yung ating pong mugoshimnida. So means eat. Okay. So itatranslate natin siya. Ayan. So the grandmother. So eats a kimchi.
So yung lola daw po is kumakain ng kimchi. Ayan. So yung ating pong mugushimnida, so means it's. So formal honorific form. Okay, so yan po yung tinatawag nating mga honorific form. So yung kanina, yung polite, so this time yung formal. Yan. So ito, ginagamit to. So ito, mas maganda to gamitin kapag ang kausap nyo yung sadyang ninyo, employer nyo, o kaya naman yung mga nakakatanda. Yan. So para kagiliwan kayo. So yan ang wag na wag nyo aalisin kapag nasa South Korea na kayo. So wag kayong gagamit ng mga tinatawag natin na pangmal. Pag sinabi kasing pangmal, salitang tawag dito. Kumbaga sa atin, balbal. Kumbaga walang galang. So pwede mo yung gamitin sa mga katrabaho mo. Yung mga, kumbaga, kasing edad mo lang. So wag na wag mong gagamitin yun dun sa sa sadyang name mo. So kung napanood nyo dati yung video, baka napanood nyo na yun, yung may sinasaktan na na isang, pero hindi Pinoy yun ibang lahi yun. So parang may mali kasi siyang nagawa, tapos pinapagalitan siya nung Koreano. Tapos sinasagot niya ng pabalbal. Hindi niya na ginagamitan ng yo, imnida, nida. Tapos ang sagot niya dun, wekore, wekore. Sabi niya, wekore, wekore, sadyang ni wekore. Pag sinabing wekore, bakit ganon? Bakit ganito? Kasi tinutulak-tulak na siya ng sadyang name. Galit na siya may mali siyang nagawa. Dapat humingi na lang siya ng dispensya. Sumasagot-sagot pa siya. Sabi ng sadyang name, Uri chingo ya? Sabi, magkaibigan ba tayo? Kasi ginagamit niya is pangmal Sabi ng Koreano, pangmal hajima. Uri chingo ya? Yan, sabi niya, wag kang gumamit ng kumbaga bastos na salita. Kaibigan ba kita? Magkaibigan ba tayo? Parang ganon. Yan. So, iwasan niyo yon yung paggamit mo. Kasi, magagalit yung Koreanong kausap nyo. So, kailangan lagi kayong magalang. So, yun lang yung may advice ko. Kahit pinapagalitan na kayo doon, so hindi kasi mawawala sa trabaho yun, papagalitan kayo. Huwag na kayong sasagot. Humingi na lang kayo ng pasensya. Sabihin nyo na lang na, Jesyong hamnida, miyan hamnida, yan. So, yan lang din yung baon ko noon Bukod sa kamsahamnida, yan, Jesyong hamnida, tsaka miyan hamnida. So, pag nagkamali ka, Jesyong hamnida, miyan hamnida, kung gusto mo magpasalamat, kamsahamnida. So, pag sasagot ka ng yes, ne, sasagot ka ng no, aniyo, yeah. So, yung mga magagalang, mga basic word. Then, yung mga ibang word, doon mo na matututunan yan. So, yung pagiging magaling magsalita ng Korean, tsaka makaintindi, madedevelop na yan kapag nasa South Korea na kayo. Pero dito, ang i-goal nyo lang muna, ipasa yung exam. Okay, so yun lang yung goal natin, makapasa ng exam. Okay, so paki-screenshot na po. Then next, doon na tayo sa tinatawag nating polite. Okay na po ba guys? Screenshot na. Okay, so Ma'am Kayla, ayan. So Ma'am Shell, okay na ba? Opo, sir. Ayan. So maganda na kayo guys. May mga rumors na kasi na baka lang baka daw, bago matapos tong January or February. So sabihin na natin mga first quarter of the year, magkaroon ng announcement. So expect ko Pero na may yan mga first. nag-message yung may nabasa ko, ano na daw, ready na daw, mag-ready na daw. Mag-ready na. Date, Pero kasi pero mag-ready na. Pero kasi nung chinek ko yung sa website ng HRD Korea, ang nakita ko lang kasi doon Kyrgyzstan yung may schedule, Kyrgyzstan. Makikita mo kasi doon sa HRD Korea Pag sinearch yung Ah, website nila, makikita mo doon yung kung anong country na yung sumunod. Pero kasi minsan baka biglang lumabas na Philippines may maisingit. So maghanda pa rin kayo. So wag niyo muna masyadong paghandaan yung mga picture, yung mga ganyan. Saglit lang naman kasi yan oo. Saglit lang naman magpa-resize ng picture, magpa-scan, saglit lang yan. So ang ano niyo muna is mag-vocabs kayo. Yan. So para pag dumating na yung registration sa exam, so yung registration sa exam guys, unahan din yan Unahan yan. Kasi may Hala. quota yan Kunyari, first
At kunyari ang kukunin lang nilang mag-e-exam is 50,000, unahan yan, 50,000 na yan. Kaya kapag ang kunyari 8:00 magsisimula, so 'pag may mga trabaho kayo absent niyo na lang. So, hmm, mas maganda talaga may sarili kayong laptop or may sarili ka or magrenta na kayo ng, computer shop maagang-maaga, punta kayo dun para bago mag-8 maglalabas kasi ng link, so encode na kayo niyan. Pabilisan ng encode yan, ayan. So Nakakaano naman yun, sir. so Paunahan. nakakakaba, nakakakaba yan. Lahat ng process dito guys nakakakaba. So mula sa registration. So 'pag nakapag-registered ka, kailangan yung ita-type mo tama din. Kasi once na magkamali ka ng type ng passport number mo, hindi siya nagtugma dun sa i-upload mong passport, mare-reject ka nun. Disqualified ka. So kaya kailangan kayo talaga yung magta-type niyan. So pwede niyo naman akong tawagan yan. So ibi-video call ko kayo niyan pag araw ng registration. Yan. So, sir, ganito ba? So, mag-share screen na lang kayo sa akin para mag-edyo kayo na ganito type niyan, type mo to, ganyan. Yan. So, unahan yan. So, kaya kailangan, sa cellphone kasi medyo alanganin kasi sa cellphone eh. Sa cellphone kasi pag na-back mo, wala na eh. Sa Mm. laptop kasi hindi mo agad basta-basta mababak, di ba? Pag sa laptop o kaya sa ano, sa PC. Yan. So, wala ba kapag kasama si Lord? Ayan. Yan. So, I-save ko basta, na lang, sir, no? Kunwari, meron oo. akong time sa phone. I-save ko na lang dito sa laptop. Tapos doon na lang ako gagawa. No? Paano gagawa po? Dahil sabi niyo po mas madali sa laptop Apo, gawin. oo. So, ang mangyayari kasi niyan, ma'am, 'pag sa laptop ka, so 'di ba link, isang diretsuhan lang kasi 'yun, ma'am, eh. Hindi mo na siya maisi-save. Kumbaga isang process lang 'yun, dire-diretso 'yun. Ah, Oo, so gano'n. So, ang puwede mo lang mai-save sa laptop mo yung mga picture na i-upload mo para rekta upload ka na agad. Kumbaga naka-save na. mm. So gano'n lang. 'Yan. So, dun sa mga walang laptop, so, manghiram na kayo kung may mahihiraman kayo. Kasi mas maganda talaga kasi kung laptop, eh, kaysa magre-rent ka. Siyempre sa internet magbabayad ka ng ano dun. Tsaka minsan kasi nakaka-distract, eh, 'pag sa mga computer shop, eh. Sige sir, puwede naman, ayan. So kung malapit ka dito, so kaya lang hindi medyo mahina internet namin dito kasi medyo mabundok kami, eh, yan. So pero maiga-guide kita, yan, yan. So puwede naman po, ayan. So dun sa mga malalayo sa video call, ayan. So puwede niyo ako i-video call para mai-guide ko rin kayo. Tsaka siyempre, 'pag may announcement naman 'yan magpapa-general meeting ako. Papaliwanag ko yung mga gagawin. Kasi baka mamaya, kailangan niyo gumawa ng PayMaya account. Sa PayMaya kasi nagbabayad, eh. Last year gano'n, ewan ko lang kung sa PayMaya pa rin sa susunod na announcement. So, online payment kasi dati, oo. So, maganda nga ngayon online payment, eh. Nung batch ko kasi ano, eh, bank bank kami, eh. Kailangan mo pang magpa-open account ng Land Bank, eh, gano'n dati sa'min, eh. So, ngayon hindi na, online payment na lang, mas madali. Okey, so clear ko na 'to? Yeah, so nakaka-pressure na 'pag nalalapit na yung registration. Oo, sir. Mm. 'Di lalong mas nakaka-pressure na 'pag alam niyo na yung schedule niyo. Naku. Pero sir, may time Oo. naman, no? Oo, May may time. time 'yan, eh. Oo, hindi Hindi naman naman yan. automatic 'pag nag-registered ka nito, bukas exam na, hindi po gano'n. So, ang Kunwari, mangyayari kasi niyan guys ganito, 'pag nakapag-registered ka, nakapagbayad ka, hindi ka pala muna magbabayad. 'Di ba nakapag-registered ka, nakapag-submit ka na ng information mo tsaka yung in-upload mong picture. Ibe-verify pa 'yan, may verification pa 'yan. Iche-check pa 'yan kung qualified ka or disqualified. may nadi-disqualify pa, sir? Yes po, meron Ganun. po. Lalo na dun sa mga picture na ina-upload na hindi maayos yung resolution o kaya mali yung size, oo. So, kaya kung magpapa-picture kayo guys, 'di ba dapat formal? So, may student kasi ako dati sabi niya, "Sir, hindi na-disqualified ako kasi ano,
yung profile pics niya yung picture na ginamit niya is formal naman kaya lang edited. Pag sinabing edited, yung ina-attach lang, alam niyo yan guys, yung ina-attach na na para maging formal ka, 'di ba may ina-attach na gano'n, yung naka-suit ka, yun. Opo. So, hangga't maaari guys, kung magpapa-picture kayo, yung naka-formal na attire, hindi siya yung edited. Gets po ba? Ano yung nagpa-picture, sir, pero nilagay lang yung picture mo sa suit na ano? Yun po daw kasi nagkaroon siya ng ano dun parang hindi tinanggap. Hindi pwede yung ganun, sir. Oo. So, yun, Ganun yun, pa yun naman yung yung ano akin. niya, yun yung shinare niya sa akin nun. Kaya siya Sa na-disqualified nun. Tronics ko pinagawa yun eh. So, ang gawin mo na lang sir, magbaon ka na lang ng suit. Pang ano lang naman Para sa pag Oo, nagpa-picture. pag nagpa-picture ka. O kaya naman kahit polo shirt lang naman, okay naman yun basta formal Mhm. Tsaka ang titignan lang naman dun yung background, tsaka kung tama yung size file. Yun lang naman ang yan. Pero malinaw yung kuha sa akin, sir. Yung Oo, ano basta lang, sa malinaw. picture lang. Oo. So marami kasi dati nagtipid Kaya marami ding na-disqualified. Nagpa-picture sila sa mga computer shop lang. Yung mga rush ID, yung mga ganon. Ayun. Syempre, hindi naman maayos yung mga camera nun. Ayan. Kaya na-disqualified. Kaya kung Yung, magpapapicture kayo guys, sa mga Tronics na, yung ganun. yung Huwag yung scheduling tipirin. pala ng ano nun, sir, yung exam. Per ano, alphabetical po ba yung apelyido or sila na po mamimili? So, ang nangyari kasi last year, di ba, kunyari, nakapag-successful kayo, no? So, kunyari, nag-registered kayo, tapos na-verify na, ang nakalagay doon is qualified. So, Mm-mm. pag qualified ka na, so, magsisend po sa Gmail nyo once na-qualified kayo. So, once na-qualified kayo, may i-click kayo doon. May i-click kayo doon na payment portal. So, magbabayad kayo doon through Paymaya. So, once na successfully paid ka na, so maghihintay ka ng announcement ni PUEA. Announcement Doon ko for mag-check sir schedule. doon sa website. Oo. So, Doon natin so Rumble yun, sir, Rumble. Hindi sa alphabetical na. hindi po alphabetical yun. Ang nangyari dati, kung sino yung mga unang nagpa-registered, kasi di ba unahan, sila yung mga napunta sa first batch. Yung mga nahuli na, nahati-hati ng second batch, third batch, at fourth batch. Kaya sabi ng student ko noon, sir, dapat pala hindi kami nagmadali, napunta tuloy kami sa first batch. Sabi ko, kahit saan naman kayo mapunta niyan wala naman kayong pagpipilian. Mapa first batch man kayo, Maganda second pag batch, ulit third batch. last batch. Ano po? Mas maganda sana uli Hindi, para may ang time mahirap pang po kasi niyan, pag nagpahuli ka, baka hindi ka abutin ng cut-off. Yun naman ang mahirap nun. sa cut-off lang. Yun lang. Oo, yun ang mahirap nun. Kaya sabi ko sa kanila, mas okay na yung nauna ka kaysa hindi ka nakasali. Di ba? Okay na yun. Okay na sa Pero akin yung unang mid. araw din yun, sir. Malalaman yung qualified ka o hindi. Araw Ano din yan, na yun. bibilang po minsan ng days or week. Ah, Kumbaga, ano pa rin, intense pa rin, no? Kakabahan oo ka pa nga, rin. ba yan? Oo. Kung So, wala ganun akong talaga. qualified ko, hindi. Qualified or hindi. Tapos after nun, so, pag nakita mong qualified ka, magbabayad ka. So, magbibilang ka ulit ng mga weeks sa announcement naman ng exam. Kung Kung kailan yung kailan ka. schedule mo. Oo. Tapos, ano yun, ipopost yun sa PUEA website din. Tapos, i-search mo lang yung pangalan mo. Makikita mo doon kung anong oras ka, kung anong room ka, at kung Hello? anong araw ka. So, Makabayad. kung anong batch ka, makikita mo yun doon. So, kaya may oras pa talaga para May makapag-aral palugit kayo. naman yan, sir, ng mga siguro 1 month before or 2 months before Oo, siguro. exam. Pero depende kung minamadali ang exam, mga 2 to 3 weeks lang yan. So, Start pero na, kung no? hindi, Yung first start batch. na agad. Start na yung first batch. Pero kung second batch ka, abutin pa na 1 buwan, kaya pa. So, kung third batch ka, kung last batch ka, medyo matagal-tagal pa. May oras ka Mga pa May, para June yun. mag-review. Mga Oo, May, June. mga May, June, ganon. At least kahit pa paano, may oras pa. Pero kahit saan kayo mapunta, yun at yun din naman yan Bagsak Mag-e-exam ka. at mag-e-exam pa rin kayo
So kahit saan kayong batch mapunta, kung hindi kayo mag-aaral, bagsak pa rin kayo. Ayan, so ganun na magiging labanan nun. Kumbaga, wasakan na ng pangarap yun, guys. Wasakan o katuparan na ng pangarap nyo yun. Try lang. Oo, so try lang. Oo, so wala namang mawawala kung susubukan. Kaya i-all out nyo na, sayang kasi. Mm. Kasi pag nagkaroon ng announcement, maghihintay na naman tayo kung kailan yung announcement. Medyo Next year pa matagal yan na naman. ulit, sir. Oo, next year na naman. Yan. So, pero depende kasi last year ang daming announcement last year eh. 2 beses nagpa-exam sa shipbuilding eh. Maraming hiring ngayon kasi kukuha na ng restaurant Sa, saka sa ano, mga restaurant eh. Kaya nga mas magiging in demand ang babae ngayon eh. Kasi sa restaurant eh. Mostly puro babae ang kukunin doon eh. Oo, bawi sila saka dyan. hotel daw sir. Yung ano, mga Mga crew, mga crew. ganon. Mm. So marami na kasi eh. Marami ng kasi pataas paganda kasi ng paganda ang economy ng South Korea eh. Kaya expect nyo na maraming tao. So 165,000 ang kukuning tao eh. Pero hindi na sa Pinas yun ah. Hahatiin sa 16 countries yun. Yung 165,000 eh. So sana mapabilang kayo doon. So Claim pag it. claim nyo na. So pag nakapasa yan, automatic Ano, na yan. So pero hindi ibig sabihin pag nakapasa yung automatic alis agad ah. Siyempre maghihintay pa kayo niyan. Waiting pa. Waiting pa Selected. talaga. Waiting kayo ma-select. So merong maaga na 3 months to 4 months lang na select. oo. Oo, meron nun. So lalo na ngayon, if ever na walang skill test, mabilis lang ang selection niyan. Pag may skill test lang naman kasi nagtatagal eh. Kasi after ng exam, i-schedule pa kayo niyan eh, skill test eh. Schedule ulit 'yon. Hindi naman Ah, pagkapasa mo ng exam, diretso skill test agad, hindi ganoon. May schedule ulit 'yan. last year, sir, wala raw, no? Last year sa manufacturing wala. Ishihara lang. Isahara. Sa shipbuilding, last year meron. Mm. Interview, madali lang naman interview eh. Ang interview scripted naman 'yon. Huwag kayo matakot doon. Sir, pwede rin ba ano doon, babae? Oo Sakali. naman, sa shipbuilding. Oo. Meron doon. Tumatanggap sila ng shipbuilding with or without experience naman doon eh. Yun nga lang So, mag-ano ko, skill test, yun, tsaka, so yun nga lang, medyo mabigat yun. Kasi pagbuo ng barko yun eh. More on, kung kaya mo naman yung trabaho, walang problema. mm, Pares naman malaki sahod nun. opo. Mm. So, wag na lang Basta kayo mamili. Kung makarating. saan magpunta. Oo. Oo, baka makarating. Tsaka ang kagandahan kasi sa shipbuilding, skilled kasi yun. Ano yun eh, blue collar job yun eh. Kasi welding, cutting, basta related sa mga bakalan. Kahit walang experience, sir, So, no? Okay so lang. kahit walang experience pero kasi ang dapat may certificate ka pala, yun pala. Kailangan may certificate ka ng ISMAW. Yun lang. Wala ko nun. So pag wala kang certificate, hindi ka rin pala makakano sa shipbuilding. So sa shipbuilding, kahit wala kang experience, basta may certificate ka, hinahanap kasi certificate. Ano yung kuha ka sa TESDA? Mag-ano po kayo nun? Aral? Kailangan mag-aaral ka na, ganun. ISMAW tawag doon eh. Okay, so kahit ano doon, no, kung meron kayo. So, pero doon na kayo sa manufacturing. Sa manufacturing kasi mas komportable doon. Okay, so dito na tayo sa ating pong last topic. So, yung tinatawag natin na informal polite form. So, itong informal polite form, so ito naman po yung mga nag-end sa sayo. Yung mga naririnig yung ayo o yo, yan. So, ito yan. So, meron tayong tatlo dito, ano? So, meron tayong ayo, meron tayong oyo, meron tayong heyo. So dito guys, sa ating pong informal polite form, so ang titignan naman natin dito is yung last letter. Last vowel rather. So ang titignan natin dito is last vowel. Kung kanina ang tinitignan natin is last letter, kung consonant or vowel. So dito naman ang titignan natin yung huling vowel niya. Kasi may condition eh.
Okay, so isa-isahin natin ha. So pwede siya sa verb and adjective. So kanina bago tayo mag-start, 'di ba screenshot ako sa inyo yung tinatawag na vowel contraction. So dito siya applicable. So may mga vowel na pinagsasama. Okay, so umpisahan natin kay ayo. So si ayo ginagamit siya kapag yung huling vowel natin is nagtatapos sa a at sa o. Okay, so for example, so yung ating pong verb is si Oda. So Oda means to come. So gagawin natin siyang informal polite form. So first step, syempre tatanggalin lang natin yung da. So nang tinanggal natin si da, so naiwan si o. Yan. So yung last vowel niya is o. Ito. So ito yung last vowel niya, no? So itong o. So ibig sabihin, pasok siya dito kay ayo. Okay, so ngayon ang mangyayari, so o plus ayo. Excuse me po. So hindi mo pwedeng isulat yung word na o ayo. So hindi pwede yan, walang ganyan. So dito papasok yung tinatawag nating vowel contraction. So pagsasamahin natin yung o at si a. So pag pinagsama si o at a, so ang lalabas is wa. Yan. So yan po yung mangyayari. Yan po yung tinatawag natin na vowel contraction. So ang mangyayari, mawawala tong pillar. Itong bilog na yan is mawawala. Matatanggal siya. So ang matitira, ito. Yung pinagsama nating dalawang vowel. So magiging wayo. So wayo means come or comes. So present tense, informal polite form. So ito po yung kanyang dictionary form, Oda. So ginawa natin siyang wayo. So informal polite form. Okay, so gamitin natin siya in a sentence. Okay, so pakibasa nga nito, Sir J. Mark, malakas signal mo, kaya magbasa? Excuse po. Sir, Sige po, try po. sisang ewayo. Si Jang. Si Jang wayo. Okay, so breakdown natin yung mga ginamit kong vocabs. So si Jang, so means market. Ayan. Then yung ating pong wayo means come. Okay, so itatranslate natin siya. So si Jang wayo. So come in the market. Yan. So yan po yung ating pong paggamit na ating pong wayo. So wayo means come. Ayan. So yan po yung ating pong ayo. Okay, so next naman po. Kapag naman po yung ating pong verb or adjective stem, kapag hindi naman yung kanyang last vowel is hindi naman nagtatapos sa a at o, so ang gagamitin naman natin is si oyo. Okay, so for example, yung verb natin is si mashida. Isip po. So mashida means to drink, uminom. Okay, so tanggalin natin yung ating pong da. So may iwan yung ating pong verb stem na si mashi. So kung mapapansin nyo, yung last vowel natin is i. So hindi siya a, hindi o. Kaya ang gagamitin natin si oyo. So mashi plus oyo. So dito may vowel contraction ulit. So tignan nyo dyan sa in-screenshot nyo na vowel contraction. So pag pinagsama si i at si o, so ang lalabas is yo. Kaya so magiging ganyan po siya. Then ang mangyayari, tatanggalin ulit natin yung pillar, yung bilog dito. Okay, then combine na natin. So magiging ma, tapos yung s, tapos yung yo na kinumbay natin, then yung ating pong yo na natira. So ma-shoyo. So ma-shoyo means drink or
drinks. So yan po yung tinatawag nating informal polite form using oyo. So mashida, dictionary form, so naging ma-shoyo. Okay, so gamitin natin siya in a sentence. Okay, so pakibasa nga po nito, ma'am. Ma'am Berna, pwede magbasa? Or busy ka? Sige po. Sige po, try po natin. Soju rule, masoyo. Okay, very good. So, sojurul mashoyo. So, mashoyo, so means drink or drinks. Okay, so yung soju, so hindi ko na i-breakdown yan kasi yan yung alak sa Korea, soju. So, kaya translate natin siya, so drink, soju. So, uminom ng soju. Ayan. So, yan po yung ating pong ayo and oyo. Okay, so yung ating pong mashoyo, so means drink. Okay, so malinaw tayo dyan guys sa ating pong ayo at oyo kung kailan sila ginagamit. Okay, so kung wala na pong tanong, so paki-screenshot po. Okay na ba guys? Na-screenshot na? So, pasensya na guys kung singot ako ng singot. Isip ko kasi ako. Grabe kasi ang lamig dito sa lugar namin. Yes, so pag napunta kayo dito guys, ayan, so napunta na si Ma'am Ana rito eh. Medyo tok-tok kami eh. Yan, so ano dito sa amin, napapalibutan kami ng mga puno. Ayan. So presko dito, presko. Kasi nature na nature. Kaya lang pag ganito kalamig, malamig talaga. Ayan. So Ma'am Shell, Ma'am Kayla, okay na screenshot na to. Yan. Oo, Opo, so sir. maganda rito sa amin kaya lang medyo mahina ang signal kasi mataas kaming lugar eh. So dito sa amin, hindi uso baha dito. Ayan. So pag itong lugar namin binaha na, automatic buong Manila, lubog na yan. Kasi mataas tong lugar namin. Hindi uso baha dito. Uso dito, minsan nagla-landslide. Pero hindi dito sa lugar namin, doon pa sa taas. Okay, so clear ko na to ha. Okay, so next naman. So kapag naman po yung ating pong verb or adjective naman is nagtatapos naman siya sa hada. Okay, so for example, gamit tayo ng isang adjective. Excuse me po. So tong-tong hada means hot or to be fat, mataba. So kung nakikita nyo, nagtatapos siya sa hada, no? So kapag nagtatapos sa hada, yung ating pong adjective or verb, so ang gagamitin natin is si heyo. So ito yung pinakamadali. Ang gagawin nyo lang dito, kung kanina ang tinatanggal lang natin is si da, yung da lang, this time tatanggalin natin yung buong hada. Ayan, so tinanggal natin yung buong hada, so naiwan si tongtong. So tongtong plus i-add lang natin yung heyo. So dito wala tayong vowel contraction, no? So walang vowel contraction kapag yung ating pong adjective and verb stem is may consonant sa ilalim. So pag may consonant sa ilalim, automatic walang vowel contraction. So pagsamahin lang natin. So magiging tongtong heyo. So tongtong heyo means fat. So mataba. So naka-present tense, informal, polite form. Okay, so ito yung kanyang dictionary form. Ito naman yung kanyang informal, polite form, present tense. Okay, so gamitin natin siya in a sentence.
Excuse po. Okay, so pakibasa nga po nito. Ah, si Ma'am Ana ulit. Ako Ma'am na, Ana, sir. pakibasa niyo. Sige po, si ano na lang daw. Si Sir JM na lang. Okay, pakibasa, Sir JM. No naga dodong eyo. Yan, so, nunaga tongtong. Ayan. So, nunaga Ay, tongtong pala, tongtong. sir. Ayan, Correct. tongtong. Okay. Okay lang po. Ayan, so, nunaga tongtong heyo. Ayan, so breakdown natin yung mga vocabs na aking ginamit. So, yung nuna, yan. So, elder sister ng mga lalaki. Ayan. So, tawag naming mga kalalakihan sa aming ate is Nuna. Sa mga babae naman is Onni. Ayan. So, Nuna, so elder sister. So, Tongtong Heyo is Pat. Okay. So, translate natin siya. So, the sister or the elder sister is Pat. So, yung ate is mataba. Ayan. So, yan po yung ating pong Heyo. So, ito yung pinakamadali. Ayan. So, malinaw po ba tayo dito, guys? Wala pong tanong. Ayan. So far wala pa? Okay. So, kung wala na pong tanong, so paki-screenshot na po. Excuse me po. Sir, Okay ba papaalam yan? na po. Ano po? Sige po. Papaalam na po. Maaga pa kasi ako bukas. Sige, mag-out ka na sir. Sige sir, okay lang po. Ayan. Sir. Bye po. Sige po, ingat po. Ayan. Ayan. So, si Sir Alvin is nagsisit-in na lang naman si Sir Alvin. Ayan. Si Sir Alvin, naghihintay na lang ng exam naman yan. Ayan. Si Sir Alvin, matagal na yun. Matagal ko ng estudyante yun. 2016 pa? Estudyante ko na yun. Umuulit Tagal, lang siya, no? sir. Magaling na yun. Magaling na yun si Sir Alvin. Marunong Oo. na yun eh. Oh. Ang nangyari kasi, kaya hindi daw siya tumuloy mag-Korea, no? Na-promote daw kasi siya sa trabaho. Sumunod na dito. Oo, dito sa Pinas. Na-promote siya. Kaya pinag-isipan niya kung magtutuloy siya o hindi. Pero yung mga kabatch niya, nasa Korea na yung iba eh. Sabi ko ba Mm. kung nag-exam ka nun sir, nasa Korea na. Oo nga sir, kaya lang, ginarab ko kasi yung opportunity dito. So, sayang daw. Pero sabi ko, okay lang naman yan. Siguro, May hindi time mo pa pa. talaga oras. Siguro, Oo. siguro baka ngayon na yung perfect timing mo. So, ngayon daw itatry niya. Magaling na yun si Sir Alvin. Yan. Tagal din siya nagantay, sir, no? Kasi Oo, 2016 matagal. eh. No? 2016. So, ngayon niya lang daw ulit ipupush. So, kasi nga na-busy siya sa work eh. Na-promote siya. So, ganun pa rin daw. So, nung na-promote siya, okay naman daw yung ano niya, trabaho. Kaya lang, maliit yung kita. Siyempre, Mm. naghahanap na eh. Tsaka may plano na rin kasi mag-asawa, magpapakasal na rin. So, Kaya kailangan. kaya kailangan nila. Yan. So, hindi pa naman huli lahat, may bata pa naman. Yan. So, kayo, yan. So, habang wala pa kayong asawa, ayan. So, yun talaga ilo-look forward natin, di ba? Yung maayos na salary. So, dito sa Pinas, maayos naman dito, kaya lang hindi sasapat. Mahal kasi bilihin dito sa atin. Tsaka yung sabihin mo, kahit sumawad ka rito ng 30, 40, maliit pa rin eh. Sa dami ng bills ngayon eh. Kulang Oo. eh. Tas breadwinner ka pa, no? Kulang na kulang. Siyempre, alam mo Alam mo naman. naman. Kaya ano guys eh, kaya mahirap no? Hindi naman sa inaano Alam mo guys naman. So, pag breadwinner ka kasi, kumanda ka na hanggang pagtanda mo na yan. Kaya kawawa yung mga kaya kawawa yung mga responsable. Kapag nakita sa isang pamilya na responsable ka, yari ka. Sa'yo na lahat. Yan. So, imbis na mayaman ka na sana, dahil kakatulong mo,
naging pare-pareho na lang kayo. Nagets niyo ako, guys? Hindi naman masama tumulong, di ba? Pero Oo. syempre, pag naging obligasyon mo na, mahirap na yon. Kaya kung tutulong man tayo, kunyari, may mga kamag-anak kang na laging nanghihingi sa'yo, gawin mo ganito. Kaysa hingi ka ng hingi sa akin, bigyan na lang kita puhunan, negosyo mo. Yan, ganyan. So, bahala ka na dyan. So, palaguin mo para hindi ka nahingi ng hingi. So, ganun dapat, no? Kumbaga sabi nga nila, turuan mong mangisda. Huwag mong bigyan ng isda. Kasi kung bibigyan at bibigyan mo yan, mamimihasa yan. Mm. Sabi nga nila, not helping is also helping. Yan. So, kapag hindi mo tinulungan, para mo na rin siyang tinulungan. Kasi ay magiging responsable kasi yun eh. 'Di ba? Pag ang isang tao, wag mo yan tulungan, kikilos yan, 'di ba? Kikilos yan sa sarili niya eh. Yan. So, ganun. Yan. So, lalo na kayo, mag-abroad kayo, no? So, ano yan eh, ranas ko yan eh. Nung nag-abroad ako, dumami kamag-anak ko. Kahit hindi ko kamag-anak eh, nangangamusta eh. Insan, kamusta na dyan? Gulat ako, "Ay, insan ba kita? Kanino kang say? Ganito, insan kita, tay ba tatay mo si ganito, ganyan. So, nagugulat na lang ako, pinsan ko pala. Kaya nung nagbakasyon ako dito sa Pinas noon, daming nagpuntahan sa bahay. December ako nagbakasyon, alam na, Santa Claus tayo. So, okay lang naman yun. Madalang naman tayo umuwi eh. So, bigay lang ng bigay. So, pangregalo, okay lang. Kaya, kaya guys, no, so, yan, mga breadwinner kayo eh, no? Kita ko naman sa inyo, mga breadwinner kayo. Kaya, so, i-maximize nyo ng maayos yung mga finances nyo. So, mag-invest din kayo para sa sarili nyo. So, magtayo kayo ng negosyo, maki... Sa South Korea, ang uso sa South Korea doon is stock market. Yan ang madalas sa South Korea, kinagigiliwan namin doon, stock market noon. Nag-ano ka, sir? Nagtitrade ka rin? Nagtitrade dati, tinigilan ko na kasi. Nagtitrade ka Kasi pala. dapat kasi doon iaano mo eh, pag-aaralan mo eh. Kung Mm. kailan siya magiging kung kailan tataas yung value, bibilin mo. Stock market Pag po ng bumaba, ng stock Korea, sir, market. or ng Pinas? Yung hawak mo? Yung nagaganon kayo? Parang sa Pinas din. Meron kayong hawak? Oo. So nakikiano lang ako kasi naengganyo ako sa kasamahan ko eh. Kasi malaki siya kumita noon. Tapos nag-aksi din ako noon dati. Axie. So wala na rin eh. Mm. Oo. Crypto? Crypto, oo. So yun. Yun yung mga ano. So hindi marami ako sinubukan negosyo. Lahat na purdoy. Yan. So hanggang sa naisipan kong ano ba yung passion ko? So passion ko magturo eh. So yun na lang ginawa kong negosyo. So kahit hindi man ganun kalakihan ng income, so hindi ko naman tinataas yung tuition fee, saktuhan lang. So at least kahit papaano may income pa rin. So nagtry Mm. kasi ako, nagbigasan ako, nagbigasan ako, nalugi. Nagitlugan ako, nalugi din. Nagpautang ako ng mga manok na nalugi din. Yan. Kumbaga, hindi naman Okay yung totally way, sir. nalugi. Oo. Kumbaga, hindi naman totally nalugi. Hindi lang bumalik. Impunan. Kumbaga, hindi bumalik yung puhunan. Lugi pa. Ano yun. Lugi pa. Negative. Tapos nag-try din ako ng yun nga lang, yun ang pagkakamali ko. Na-scam ako. Kung ano nyo dati yung Masamart, nag-try ako ng Masamart eh. Investment. Yan. Nag-invest ako ng 50,000. So, nainganyo kasi ako eh. 50,000 tapos ang balik 100,000. Doble. Ayun. Nga. Ni piso walang bumalik. Scam nga. Na-scam. Scam. 50,000 din yun. Sakit. Saklap. Ayan. So, Ma'am Ana, nag-Masamart ka rin ba? Kasi dito sa lugar natin, ano yun eh, click yun eh. O ibang ano. Hindi po dun, sir, pero may iba pang investment din po. Nag-try lang ako Oo, 5K nung una. 5K lang. Tapos, wala na, nakulong na yung scam pala. Oo, scam. Makakilala So, niyo yun, sir, yung Lovely ang pangalan.
Hindi ko, Sikat wala na kasi ako sikat yun dito masyado. sa San Jose. Ba? Kasi parang million po atang na-scam niya. No? Marami din kasi yan. Kaya ayoko talaga na ano eh. Kaya nadala na ako yung mga ano, yung mabilisang kita. Nakakadala yun eh. Opo, yung mga kunyari Mm. set 2K turns to 5K, mga ganun. Ayun. Kaya nga mas gusto ko yung Ganun dun sa ganyan ako na-encourage dati. kaya mas maganda talaga yung negosyo mo is talagang ikaw ang kikilos. Talagang kahit piso-piso yung kita, basta may kita. Yun. Siyempre, sanay kasi tayo. Gusto natin yung malakihan agad eh. Hindi natin iniisip yung barya-barya lang muna. Ganyan. Maganda Gusto pa natin kasi sir yung ano nun, yung mga pinopost, di ba? Talagang Oo. may sumasahod talaga. Sa umpisa, ganun talaga eh. Kumbaga, pang-front kasi yun eh. Pang-hatak yun eh. Yun pala, mga kasabot din pala yun sir. Oo. Nakakasabwat din yun eh. So, malakas talaga ngayon, Sir J. Mike, magre-reseller ka ng car. Ang tawag doon, buy and sell. Hindi reseller tawag doon. Buy and sell naman yun. Malaki talaga yun ang tubo doon. Magba-buy and sell ka ng mga sasakyan. Kaya lang doon, syempre, puhunan. Bibili ka ng sasakyan. Sabihin na natin, second hand. So, ang gagawin mo, papagandahin mo yun. Na may ibebenta mo siya ng doble. So, mag-invest ka pa rin doon. Papagandahin mo kasi yun eh. Maganda kitaan doon, buy and sell. Kahit nga sa motor eh, malakas din yun eh. Magba-buy and sell ka ng motor, malakas din yun eh. Kaya lang, syempre, hindi ko siya hilig eh. Kanya-kanyang hilig kasi yan eh. So, kung ano yung hilig mo guys, yun yung pasukin yung negosyo. Okay, so, tapos na tayo dito. Okay, so bago tayo guys, so magbibigay ako sa inyo ng seat work. Ay, sorry. Nag-end. Ayan. Okay, so nakikita po ba to? Opo. Okay, so baka hindi kaya i-seat work to. I-assignment na lang po natin. Medyo mahaba kasi to eh. Ayan, so dun sa mga nakapagsagot na nito, ayan. So, pwede nyo pang ulit sagutan. Ayan, so dun sa mga nagsisit in na lang. Ayan. Okay, so kay Ma'am Kyle, tsaka kay Ma'am Rochelle. Ayan, so ito po, so 10 items siya, so assignment na lang natin. So gagawin nyo silang informal polite form, formal honorific form, and polite honorific form. So lahat yan. So tatlong form yung gagawin nyo sa bawat word. Ayan, okay po ba guys? Naintindihan po yung ating pong assignment. So Ma'am Kayla, Ma'am Rochelle. Opo, sir. Ayan po. So Ma'am Kayla, nagets po yung gagawin sa assignment? Opo. Okay, so tapos bukas, past tense tayo. Past tense naman. Yeah, so yung mga diniscuss natin, present tense lahat yun. So ngayon pupunta tayo sa past tense. Okay, so ganun yung gagawin guys sa inyo pong assignment. So isisit work ko sana kaya lang baka hindi abutin sa oras. Ayan. Okay, so pakipasa na lang po ayan, sa atin po. So PM nyo ako. Ayan. Pasensya na, medyo masama pa rin talaga pakiramdam. Ayan. Okay, so na-screenshot na po, Ma'am Ana, Ma'am Kyle, Kayla, Ma'am Rochelle, Ma'am Berna. Opo, Yes sir. sir. Opo. Ayan, okay, so paki-screenshot na po. Okay na guys, okay na. Ayan, so meron ka na nito, po, meron. Ayan, so si Ma'am Ana tsaka si Ma'am Berna, nasagutan nyo na to dati eh. Yeah, so, Opo. pero pwede nyo pa rin try ulit sagutan. Kumbaga para lang Papasok. ma-refresh kayo. So, ito is para kila Ma'am Kayla and Ma'am Rochelle. Yan. So, para masanay kayo, no? So, tatanggalin nyo lang yung da rito, Tatanggalin nyo lang yung da, tapos papalitan nyo no, kung ano-anong form. Kung polite, honorific, formal, and polite form.
So yan yung mga magiging sagot nyo kasi yan na yung mga lalabas sa exam. Ganun na yung mga form. Hindi na yung ganito. Sige po, try nyo po ulit, Ma'am Berna. Okay, so maraming salamat po ulit sa iyo. So, Ma'am Kyla, pag may tanong ka, so chat lang So Opo. nagre-response naman tayo. Opo, sir. Mm, Salamat din. yes, oo. Si Ma'am Rochelle, pag may tanong ka, Ma'am Rochelle, pwede pong so magtanong. So, chat lang kayo, So, pag kaya ko naman sagutin at wala akong ginagawa, so nagre-response naman agad tayo. So, basta wag lang money related, guys, Tagirap tayo ngayon, Hindi, joke lang. Oo. So, gastos. Ano ngayon, no? So, sem break pa lang ngayon, no? Yan. So, walang pasok ang mga chikiting. Kaya nakakapagpahinga din. So, ang gulo ng pasukan ngayon, Yung anak niyo, sir? Oo. So, isa pa lang naman anak natin. Yan. So, pero medyo malaki na, Magnanay na yung anak ko, Hindi ko alam Mm. bakit hindi masundan. So, ganun Doon yata yan, pag sir. matagal. Oo. Ganun yata pag matagal ka sa abroad, tas yung partner mo na bakante. Ganun. Oo, ganun. Kaya kayo, ayan. So, kaya kayo, no? Hindi, siguro ano lang din yun. So, may timing din talaga. So, ibibigay naman siguro. Di lang siguro pa ngayon. Opo. Mm. Yan. So, sabi nga nila, so try lang daw ng try, no? Okay lang yan, no? So, ibibigay lang din. Ibibigay din yan. So, baka hindi pa ngayon. So, pinagpipray naman namin. Okay, so doon po sa inyo, ayan. So, dahil kayo mag-abroad kayo, mag-Korea, wag muna kayo magpabuntis. Yan. So, maharang kayo niyan. Maimbis na mapalis na kayo, mapopospone, no? Yan. Okay, so hanggang dito na lang po tayo. So, good night everyone. So, thank you po. God bless. Thank you, sir. Thank So, you po, sir. yung assignment pakisend na lang. So, Ma'am Ana, pwede mo ulit i-try yun. Sige po, sir, bukas po. Sige po. Thank you. Thank you, sir.